Earlier that morning, gising na ba ang mga bata? Tanong ni Rosana kay Dino. Opo boss, nasa mess hall na si Jaisel, kumakain ng agahan. Kasama niya sina Rudy at Aida. Ang dalawa, gising na si Jared pero tulog pa si Ken. Mabuti, kamusta nang lagay niya? Maayos-ayos na siya. Kilala mo si Jaisel. Pero kung maggamot yun, sagot ni Dino na napangiti naman si Rosana. May narinig silang katok sa pinto. Tuloy, saad ni Rosana at pumasok ang tauhan niyang si Leo. Boss, may masamang balita galing London. Balita nito. Anong balita? Binalita ng tauhan natin na nagbabantay kina Ken na en route na daw ang mag-asawa ngayon papunta dito sa Pilipinas. Balita nito na napatayo si Rosana sa kinauupuan niya. En route na sila? Gulat niyang tanong sa tauhan niya. Oo, sorry boss kung late daw na i-report nila dahil hindi nila nalaman na gabi pa lang umalis na ng hotel ang mag-asawa. Balita ni Leo. Boss, saad ni Dino. Masama ito. Baka nabalitaan na nilang nangyari kagabi. Saad ni Rosana na nag-iisip siya. Kung gabi pa umalis ang mag-asawa, bakit ngayon lang nila to binalita? Tanong ni Dino. Balita nila, sinundan nila ang mag-asawang mula sa restaurant, pabalik sa hotel. Tapos nakita nilang komportable daw ang dalawa. Kaya ay nakala nila magsisettle in ang mag-asawa sa gabing yun. Balita ni Leo. Pero nung napansin nila na kinaumagahan na hindi nag-order ng room service ang dalawa, doon na sila nagtaka. At pag-check nila sa reception, nalaman nila na 11 PM pa daw ng gabi nag-checkout si Ken at nag-taxi ito papuntang airport. Patuloy ni Leo. This is not good. Ano kaya ang rason bakit sila umuwi ng maaga? Tanong ni Dino na nakita nilang naupo muli si Rosana at nag-iisip pa rin siya. Boss, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Dino. Leo, alamin mo kung anong oras ang dating nila Ken. Utos niya. Masusunod po boss. Sabay labas agad ni Leo. Dino, tawagin mo si Rudy. Sabihin mo, gusto ko siyang makausap. Sige, tatawagin ko na siya. Saad ni Leo at agad na siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali. Ano? Pabalik na sina Ken at Chelo dito? Gulat na tanong ni Rudy. Oo, ang masama pa nito, parang nalaman na nilang nangyayari dito. Sagot ni Rosana sa kanya na napaupo na lamang si Rudy at napapailing na lang siya. Alam kong nagmamasid ang mga tauhan ni Eduardo sa lahat ng lugar na pwede nating puntahan. Kaya naisip ko, ako na mismo. Hindi, pagputol ni Rudy. Po? Saad naman ni Rosana. Ako ang susundo kina Ken at Chelo. Kung may alam sila tungkol sa ginawa ni Ken, dapat ako ang humarap sa kanila at hindi ikaw. Paliwanag ni Rudy. Sabagay, tama po kayo. Saad naman ni Dino. Kung ganon, kayo na po ang bahala sa pagsundo sa kanila. Sasamahan po kayo ng mga tauhan ko. Wag. Gusto ko ako at si Aida ang susundo sa kanila. Hindi pwede, Rudy. Kailangan nyo ng proteksyon. Saad naman ni Dino. Don't worry, Mama. Ako ang magbabantay sa kanila. Sagot naman ni Jared na nakatayo sa may pintuan. Jared, sigurado ka ba? Tanong ni Rosana sa kanya. Oo, sagot naman nito. Kung sasama siya, sasama na rin ako. Saad naman ni Jaisel na nakatayo sa likod ni Jared. You are not coming. Sagot agad ni Jared. I am better at spinning than you are, little brother. Eh ano ngayon? Shut up! Saad ni Rosana sa kanila. Hindi kayo sasama. Saad ni Rosana. May karapatan kaming sunduin ang putol ni Jared na inakbayan siya ni Jaisel. Our dad, Mama. Tugtong niya.
na napangiti si Rudy. Rosana, tandaan mo, dati akong pulis. Kaya kong protektahan ang mga apo ko. At isa pa, nakakalimutan mo na ata kung sinong kasama ng anak ko. Saad ni Rudy sa kanya. Sandaling napaisip si Rosana at parang natauhan siya nang maalala niya si Chelo. Napabuntong hininga na lamang ito na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Alright, minimum exposure. Dapat nakatago kayo before making contact with them. Instruction ni Rosana sa kanila. Roger, sagot ng magkapatid. Sasabihin ba natin sa kanya? Tanong ni Jaisal kay Jared. Tignan na muna natin kung gising siya. Sagot naman nito. At pumunta sila sa cabin at nakita nilang natutulog si Ken. Tulog, wag na lang natin gisingin. Saad ni Jaisal. Tara, yaya ni Jared at umalis na sila. Sige, kukuha lang ako ng gamit para mamaya. Paalam ni Jared kay Jaisal. Sige, puntahan ko na rin si Lola Aida para tulungan siya sa mess hall. Pagkatapos maghahanda na rin kami. At naghiwalay na silang dalawa. Aida, tawag ni Rudy. Bakit ka pinatawag ni Rosana? Si Ken at si Chelo, pauwi na rito. Balita niya. Hindi ba mamayang gabi pa ang dating nila? Hindi, mamayang hapon na. Pagkatapos nilang sunduin si Ken at si Chelo, si Rudy na ang nagpaliwanag sa mag-asawa sa totoong sitwasyon nila habang nasa helicopter sila pabalik sa barko ni Rosana. Takot na takot at hindi nagsalita ang magkapatid nung nakita nila ang reaksyon ni Chelo. Na tila hindi na tumapakali sa galit nung nalaman niya ang ginawa ng anak niyang si Ken. Where is he? Tanong agad ni Chelo. Nasa barko siya ngayon, nagpapahinga. Sagot ni Rudy. Si Franz? Tanong ni Ken, na panay tanong siya kay Jaisal. Wala siya dito sa Pilipinas. Kasama siya ni Divina, nasa Singapore. Sagot ni Aida. That girl better keep my daughter safe. Galit na saad ni Chelo. Pagdating nila sa barko, nauna nang lumabas si Chelo sa helicopter at nagmamadali itong naglakad. Sinalubong siya ni Dino. Where is he? Tanong niya kay Dino. Huminahon ka, Chelo. I want to see my son. Sigaw nito. Wala siya rito. Sagot ni Rosana na nakatayo sa may pintuan. Ano? Gulat na tanong ni Ken. Nasaan si Ken? Tanong ni Rudy. Sonny. Tawag ni Rosana kay Sonny. Pasensya na po, pero nakalusot siya. Balita nito. Where is my son? Sigaw ni Chelo kay Rosana. Nakita namin sa CCTV na lumangoy siya papunta sa bangka na nag-deliver ng supplies kanina. Saad ni Dino. Oh God. Ang tangi na sambit ni Ken. Saan po siya nagpunta? Tanong agad ni Jared. Hindi namin alam. Sagot ni Rosana. I know where. Sagot naman ni Chelo na lumapit siya kay Rosana at natense silang lahat nung tumayo si Chelo sa harapan nito. I want my beast back. Saad niya kay Rosana. Dino, Sonny. Tawag ni Rosana sa dalawa. Kayo na munang bahala rito. Opo, boss. Sagot nilang dalawa. Sasama ako. Saad ni Ken. You stay here. But babe. No buts! Sigaw ni Chelo. At sumunod na siya kay Rosana papunta sa helicopter. Pumunta sila sa isang garahe at pinakita ni Rosana kung saan niya tinago ang kotse ni Chelo. Don't worry, nakadetail yan and well cared na mga tauhan ko. Hindi nagsalita si Chelo at sumakay na lang to sa driver's side at pinaandar na ang kotse. Are you coming? Tanong niya kay Rosana dahil nakatayo lang to sa gilid ng kotse. Just like the old times? Tanong niya kay Chelo nung sumakay na siya. I'm not done with you yet.
You and I have something to talk about when this thing is done. Saad ni Cielo at pinatakbo na agad niya ang sasakyan papunta sa apartment ni Alona. Nung nasa daan na sila, may tinawagan si Rosana. Hello? Yes, I need your eyes. Yes, we'll be there in 30. Thank you. Saad nito at binaba niya na ang phone. Eyes? Yes, kailangan natin ng mata para magbantay sa paligid natin. Sagot ni Rosana na hindi na nagsalita pa si Cielo at tinuon ng atensyon sa pagmamaneho. At teka, paano mo ba nalaman kung nasaan si Ken? I'm a mother, kaya alam ko kung nasaan ang anak ko. Really? Hindi kaya sa tracking device na nilagay mo sa anak mo? Tanong ni Rosana sa kanya na tinignan siya ng masama ni Cielo dahil nasa dashboard ang cellphone ni Cielo at nakamonitor to sa location ni Ken. Present. Lumabas ng kotse si Rosana. Tinulungan niya si Cielo para ipasok sa loob si Ken. Pagkatapos ay kumaway siya. Nakita ni Cielo ang hugis taong tumayo mula sa bubong ng isang bahay at bumaba ito. Pagpasok nila, pinatakbo agad ni Cielo ang sasakyan at sinundan nila si Alona. Hinanda ni Rosana ang baril niya habang si Cielo naman ay hinanap kung saan dumaan si Alona. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Rosana. Sinagot niya ito. Kumaliwa siya sa pangalawang kanto. Balita ng piloto sa kanila. Roger, sagot ni Rosana at sinabi niya to kay Cielo na nagdrift pa ito nung lumiko sila sa pangalawang kanto. 1 kilometers ahead, balita ng piloto habang sinusundan niya si Alona sa itaas. Roger, sagot ni Rosana. Kaya inapakan ni Cielo ang gasolinador at mabilis na tumakbo ang Dodge Charger na minamaneho niya. Where is she? Tanong ni Cielo. Hold on. Update, saad ni Rosana sa phone. Up ahead, sagot naman ng piloto. Nasa unahan lang siya, saad niya kay Cielo. Nobody fudge my son and gets away with it. Galit na saad ni Cielo na nakatingin lang si Rosana sa kanya. Do you see her? There, saad ni Rosana nung nakita niyang nakahintuto sa harap ng traffic light. That stupid girl, saad ni Cielo. Naniliko niya sa kaliwa ang Dodge Charger at tumilag yung mga kotseng sasalubong sa kanila. Nung napansin to ni Alona, pinatakbo niya ang motor niya kahit nakared pa ang ilaw ng traffic light. She's on the move, saad ni Rosana. I know, saad ni Cielo at mabilis niyang kinana ng kotse nung nalagpasan na nila ang mga nakapilang kotse sa traffic light at hinabol si Alona. Holy cow! Napamura na lamang si Alona nung nakita niya sa side mirror ang kotseng umahabol sa kanya. Not good, saad nito at mabilis niyang pinatakbo ang motor niya para makalayo. Lingid sa kaalaman nila, nakatawag na si Alona kay Eduardo at nagpadala na rin to ng mga tauhan para alalayan siya. Habang papalapit si Cielo, akala nila makukuha na nila si Alona nang biglang may bumangga sa likuran nila at pinagbabaril sila nito. Back up, saad ni Rosana kaya binuksan niya ang bintana at nagpaputok siya. Na agad namang umalis sa likuran nila ang sasakyang bumangga sa kanila. On your right, saad ni Cielo dahil may nakita siyang dalawang nakamotor na papalapit na sa kanila. Damn, saad ni Rosana. Agad niyang sinara muli ang bintana. We need to get out of here, saad niya kay Cielo. No, I'm getting that girl. It's no use. We can get her some other time, but not tonight. No, I want her now. Pamimilit ni Cielo. Kaya hinawakan siya sa balikat ni Rosana. You need to calm down and think about our main objective. Paalala niya kay Cielo. Nakuha na natin si Ken. Now we need to go back and think. Cielo, saad ni Rosana
na hindi siya pinakinggan ni Cello. Bagkus sa inapakan palalo ni Cello ang gasolinador at bumilis palalo ang pagtakbo ng kotse para habulin si Alona. "Damn!" sigaw ni Rosana. Kaya wala siyang nagawa kundi ang mag-reload at tumawag sa cellphone niya. "Report! 2 cars and 4 motorcycles are chasing you, boss." Balita ng piloto sa kanya. "Damn it, Cello!" sigaw niya. Natinignan siya ng masama ni Cello, kaya umiling na lang siya at muli niyang binuksan ang bintana. Pinagbabaril niya ang nakamotor na humahabol sa kanila. "Ata girl!" saad nito kay Rosana, na umiling na lang siya at tuloy lang siya sa pagbaril sa mga humahabol sa kanila. Nang muling tumunog ang phone niya at agad niya tong sinagot. "Boss, bad news." "Bakit?" "Narinig ko sa traffic. Nagpadala din sila ng helicopter on your location." Saad ng piloto na nilagay siya ni Rosana sa speaker. "Damn!" Napamura si Cello. Nakita niya na si Alona. 3 kotse lang ang layo sa kanila. "Cello!" sigaw ni Rosana sa kanya. Agad niliko ni Cello ang kotse pakaliwa at pumasok sila sa isang garahe at umakyat sila sa rampa. Nakita niya sa rearview mirror na sumunod sa kanilang 2 sasakyan at yung mga nakamotor. "Damn! Damn!" Sunod-sunod na sigaw ni Cello dahil sa galit, dahil hindi niya makuha si Alona. Muling sinara ni Rosana ang bintana niya at nag-reload siya. Naririnig nila ang mga balang tumatama sa Dodge Charger at kalmado lang siyang nakaupo dahil alam niyang bulletproof ang katawan at salamin ng kotseng ito. Tinawagan niya si Julie para ipaalam sa kanila kung saan sila susunduin. "Understood," sagot ni Julie sa phone at nilagay niya ito sa bulletproof vest niya. Nasa 3rd floor ramp na sila nung dumating ang helicopter ni Rosana at pumasisyon to sa gilid ng building at pinagbabaril niya ang mga humahabol kina Cello at Rosana. Napalingon si Cello sa helicopter. "Good idea," saad nito kay Rosana na ngayon ay tapos na ring mag-reload. Tanging sagot niya kay Cello. Muli niyang binuksan ang bintana at pinagbabaril din niya ang mga umahabol sa kanila. Madali niyang napatay ang mga nakamotor, pero ang concern niya ngayon ay ang binalita kanina sa kanya ng piloto. Kinuha niya ang cellphone at tumawag siya. "Ano nang balita dun sa helicopter?" tanong ni Rosana. "So far, boss, hindi ko pa to nakikita sa radar." "Boss!" sigaw bigla ng piloto at tinaas nito ang helicopter paalis sa building. "Cello!" sigaw ni Rosana. Agad pinasok ni Cello sa 4th floor parking lot ang kotse nung natamaan ni Rosana ang helicopter na pinadala ni Eduardo. "Ilan na lang humahabol sa atin?" "2 kotse na lang," sagot niya kay Cello. "Damn it." Binuksan ni Cello ang bintana niya at inabot niya ang M16 sa gilid niya. Sabay apak niya ng brake at taas ng handbrake. Sabay kabig niya pakanan sa manibela at umikot ito at humarap sa umahabol nilang kotse. Nilabas niya ang M16 niya at sabay nilang pinagbabaril ang naunang kotse na umahabol sa kanila. Napatay nila ang sakay nito, pati na rin ang driver, kaya bumangga ang sasakyan sa nakaparadang mga kotse sa parking lot. Nireverse ni Cello ang sasakyan. Binitawan niya ang M16 at hinugot niya ang sidearm niya, pati na rin si Rosana. Sumunod, ang pangalawang kotse naman ang pinagbabaril nila. At nung nagmatigas ang driver nito sa paghabol sa kanila, inapakan ni Cello ang brake at inabante niya ang Dodge Charger. "Seatbelt!" sigaw niya kay Rosana, na agad naman tong nag-seatbelt. At mabilis niya tong pinatakbo. "Cello!" saad ni Rosana at nilingon niya ito. "Cello, anong gagawin mo?" Na hindi naman to sumagot. "Damn it!" sigaw ni Rosana na inapakan palalo ni Cello ang gasolinador at mabilis tong umabante papunta sa kotse ng kalaban nila.
Nobody fudge with me! Sigaw nito. Sabay labas niya ng baril niya at pinagbabaril niya ang kotseng sasalubong sa kanila na yumuko si Rosana dahil alam niyang babangga sila. Binaril din sila ng mga sakay sa kabilang sasakyan at nung malapit na sila sa isa't isa, agad niliko ng driver ang kotse nila dahil sa takot at bumangga sila sa mga kotseng nakaparada at tuloy-tuloy lang sa pagtakbo ang Dodge Charger ni Cello. Are you out of your mind? Sigaw nito kay Cello na mabilis niyang kinabig ang manibela at lumiko ang kotse paakyat sa rampa papunta sa 5th floor ng parking lot. Doon ay nakita nila sa gilid ng building ang helicopter na pinadala ni Eduardo at pinagbabaril sila nito. Napamura si Rosana dahil nabasag na ang salamin ng kotse at naririnig nila ang mga balang tumatama sa gilid nito. Bulletproof my arse, saad ni Rosana nung nakayuko siya. Shut up! Saad naman ni Cello. Na agad niyang kinabig ang kotse papasok sa 5th floor parking lot at nagtago sila sa maraming kotseng nakaparada doon. 50 caliber siguro ang gamit nila, kaya tumatalab to sa armor ni Beast, saad ni Cello. At muling nag-reload si Rosana ng bagong magazine sa mga armas nila. Julie, nasaan na kayo? Pabalik na kami dyan. Umalis kami sandali dahil pinagbabaril kami ng sakay ng kabilang helicopter. Balita ni Julie sa kanila. We need an extraction. Hurry! Saad niya kay Julie. It's impossible because our chopper doesn't have that kind of firepower to go against them. Maliban na lang siguro kung mawawala yung chopper nila. Only then, ma-extract namin kayo. Sagot ni Julie sa kanya. Damn it! Saad ni Rosana na narinig ni Cello ang lahat ng sinabi ni Julie. Boss, tawag ng piloto kay Rosana. What? More bad news. May natamaan akong 3 kotse 5 minutes ago na papunta sa location nyo. Damn it! We need to get out of here. Saad nito kay Cello. Natahimik lang siya at nakatingin lang sa harapan ng kotse. Cello, do you hear me? I said we need... I hear you. Just shut up for a minute. Pagputol ni Cello sa kanya. Sabay tingin niya kay Ken sa backseat at tumingin siya sa paligid na tila hinahanap niya ang helicopter na umaaligid sa gusali. Nung natamaan niya ito, get out and take my son with you. What? Takang tanong ni Rosana sa kanya. Listen, take my son and get out. Tinignan lang siya ni Rosana. Girl, move your ass now. Saad nito. Are you thinking what I'm thinking right now? Are you? Tanong ni Rosana nang nginitian siya ni Cello. Move! Saad nito. Agad nang lumabas ng kotse si Rosana. Dala ang 2 M16 at binuksan niya ang backseat at hinila niya palabas ng kotse si Ken kasama ang bag sa tabi niya. Cello! Tawag ni Rosana sa kanya na nilingon naman siya nito. Don't die! Saad nito nang nginitian siya ni Cello. Girl, please, I still have a bone to pick with you. Sagot nito sa kanya na sinara na agad ni Rosana ang pinto at hinila niya si Ken palayo sa sasakyan. Nakita niyang umikot ang rear tire ng kotse at nung narinig nila ang ingay ng helicopter, agad umabante ang Dodge Charger papunta sa dulo ng parking lot. Binuksan ni Cello ang pintuan ng kotse habang mabilis nang tumakbo papunta sa dulo ng parking lot. At nung nakita niya ang propeller ng helicopter na paakyat sa 5th floor, agad siyang tumalon at gumulong siya papunta sa ilalim ng isang van. Nakita niyang patuloy lang sa pagtakbo ang kotse. At nung nakita niya ang buong helicopter na nakahover lang sa labas ng parking lot, biglang bumangga ang Dodge Charger sa pader at dumiretso to papunta sa helicopter. Taas! Taas! Sigaw ni Roger dun sa piloto nung nakita niyang papalapit na sa kanila ang sasakyan. Pero huli na sila dahil nakalabas na to ng parking lot at lumipad to papunta sa kanila. Ah! Napasigaw siya at gusto na sana niyang tumalon.
pero nakatali ang bewang niya sa safety harness sa helicopter. Wala siyang nagawa, kundi ang sumigaw na lang at bumangga ang sasakyan sa kanya. Pumasok pa to sa loob bago to sumabog. "Takbo!" Sigaw ng mga tauhan niya sa baba nung nakita nilang sumabog ang helicopter sa ere. "Yes!" Sigaw ni Cello nung nakita niya ang resulta ng ginawa niya. Pero nang hinayang pa rin siya sa sasakyan niya. "Cello!" Tawag ni Rosana sa kanya. Nadahan-dahan na rin siyang bumangon. "Come on!" Sigaw ni Rosana sa kanya. Nabago siya pumunta kay Rosana papunta sa 6th floor, tumingin muna siya. "Thank you, peace." Saad nito. At paika-ika siyang naglakad papunta kay Rosana. Nasa taas na sila. Balita nito kay Cello. Kaya binigay ni Rosana ang M16 sa kanya at inakay nila si Ken paakyat sa rampa papunta sa 6th floor. "Kailangan nating magmadali." Saad ni Rosana sa kanya na nakita niyang malungkot ang mukha ni Cello. "For heaven's sake, I'm going to buy you a new one." Saad niya kay Cello. "Shut up." Saad naman ni Cello sa kanya. Na agad nilang tinutok ang armas nila nang may nakita silang taong pababa ng rampa. "Don't shoot! Don't shoot!" Sigaw ni Julie sa kanila. "Julie!" Tawag ni Rosana sa kanya. Naghihintay na ang helicopter sa itaas. "Damn! Sinong gumawa nun?" Tanong ni Julie sa kanila na napangiti si Cello. "Damn, girl!" Saad ni Julie sa kanya. "Let's go." Saad ni Rosana at umakyat na sila sa rampa. Narinig nila ang kotseng paakyat. "You guys go ahead. I'll set some chargers." Saad ni Julie sa kanila. Kaya tuloy lang sila sa pag-akyat sa rampa at iniwan na nila si Julie. Nag-set ng chargers sa magkabilang pader ng rampa si Julie at kumuha na rin siya ng 2 granada sa bag niya. At binato niya to sa rampa ng 5th floor. Sabay takbo niya paakyat sa rampa ng 6th floor. Napayuko sina Cello at Rosana nung narinig nilang sumabog ang granada. "Move!" Sigaw ni Julie sa kanila. Kaya agad na silang kumilos at sinakay na nila si Ken sa helicopter at sumunod si Cello. "Julie!" Tawag ni Rosana sa kanya. Na naglagay ng C4 chargers si Julie sa mga kotseng nadadaanan niya. At bago pa man siya nakarating sa helicopter, may nakita silang ilaw ng mga sasakyan na nagmumula sa rampa. "Go!" Sigaw ni Julie kay Rosana. Sabay pindot niya sa detonator at sumabog ang C4 na sinet niya kanina. Nakita ni Rosana na sumabog ang unang kotseng dumaan sa rampa. Sumakay na rin siya at naupo sa may pinto habang hinihintay niya si Julie. "Boss!" Sigaw ng piloto dahil nangangamba na siya sa sitwasyon nila. "Wait!" Sigaw ni Rosana sa kanya. "Hurry!" Sigaw nito kay Julie. Inangat na ng piloto ang helicopter kaya napatalon si Julie at sinalo siya ni Rosana sabay taas ng piloto sa helicopter. At doon, nakita nilang tumatakbo ang mga tauhan ni Eduardo papunta sa kanila at pinagbabaril na sila nito. Niyakap ni Rosana si Julie at pagkalingon ni Julie, pinindot niya ang detonator at sumabog ang kotseng nilagyan niya ng mga C4. Hinabig agad ng piloto ang helicopter pakaliwa para makaiwas sila sa mga natitirang tauhan ni Eduardo na bumabaril sa kanila. At agad niyang pinaabante ang helicopter at lumayo na sila. "Good job, Julie!" Saad ni Rosana sa kanya habang yakap-yakap siya nito para hindi siya mahulog. Naputol na lamang si Julie nung tinamaan siya ng bala sa kanang balikat na tumalsik pa ang dugo niya sa mukha ni Rosana. No, Julie!" Sigaw ni Rosana. Sabay taas pa ng piloto sa helicopter nila para makaiwas sa sniper na nakatarget sa kanila. "Cello!" Sigaw ni Rosana. Natinulungan siya ni Cello hilahin si Julie papasok sa loob at agad niyang sinara ang pinto nung nasa loob na sila. "Julie! Oh God, no! Julie!" "I'm good."
Sagot ni Julie sa kanya. Tinignan ni Cello ang tama ni Julie. Crap! Lumusot yung bala sa balikat niya. Saad ni Cello kay Rosana na agad niyang kinuha ang medkit at pinigilan nilang pagtagas ng dugo sa sugat ni Julie. Carlos! Sigaw ni Rosana sa piloto. Boss, kinontak ko na ang HQ. Alam na nila na may emergency tayo. Balita ng piloto sa kanya. I'm okay, really. Saad ni Julie. Natinakpan nila ni Cello ang sugat niya at pinigilan nilang magdugo pa ito. Kaya binalutan nila to ng bandahe at pinaupo nila si Julie sa upuan. Napansin ni Cello na concern si Rosana kay Julie. Yes, she's going to be okay. Saad nito sa kanya na nakita niyang naluha na lamang bigla si Rosana. She's going to be fine. The bullet went out on her body, so wala tayong dapat problemahin. I already patched her, so she's fine for now. Saad pa ni Cello sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Ken na ngayon ay dahan-dahan na rin nagigising. If it hadn't for this idiot, saad ni Cello nung nagising na si Ken. Mami, saad ni Ken. Nainawakan siya ni Cello sa balikat at hinedbat siya nito. Dahilan para mahimatay muli si Ken. What are you doing? Gulat na tanong ni Rosana sa kanya. It's better this way. Sagot ni Cello sa kanya na nagkatinginan na lamang si Rosana at si Julie. Samantala, Mario, bakit hindi ko makontak si Roger? Tanong ni Eduardo sa telepono. Sir, bad news. Wala na si Roger. Ano? Napatay siya kasama ng piloto natin. Pero huwag ka mag-alala sir, tinamaan ko rin ang tauhan ni Rosana. Balita niya nang biglang nawala na lang sa linya si Eduardo.